Hello everyone! Kamusta ang lahat? It's Michael here and welcome back with another episode about boogies. During my previous video, naipakita ko sa inyo kung paano ko pinasingaw yung mga propagated cuttings ko through the ICU method. And nabanggit ko doon na I will be doing a part 2 in which ito na yon. So, ang gagawin ko naman is ireripat ko sila to a larger pot para yung mga roots ay mas malaki yung playground nila. And may nagawa din akong repotting videos ng mga propagated cuttings and you can also check that out. And sa unang part ng video, mapapansin nyo na hindi ko pa tinanggal yung plastic and ngayon ko pa lang sila aalisin. Yung main purpose nun is to protect na din yung boogies if you have no plants yet in repotting them. Kaya naman today, ang tanong is when is the perfect time para mag-repot and why do we need to repot? Malalaman mo yan if you watch this video until the end. But before we continue, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakasubscribe, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Right now, tatanggalin ko muna yung plastic cover and at the same time, aalisin ko na din yung mga nalaglag, tuyo at bulok na dahon para naman hindi ito maging sanhi ng mga anumang sakit sa bugis natin. So, when is the perfect time to repot? And to be honest, there's no such thing kasi anytime naman pwede tayo mag-repot. And may mga precautions lang like sobrang init ng panahon tulad ngayong summer. Better na gawin yung repotting early in the morning para both plants and human ay safe. Pag early morning kasi, hindi pa ganun kainit. At the same time, mas maganda sa plants kasi hindi sila ganun mabibigla dahil hindi natin maiiwasan na may interruption sa root growth nila. And for us human din, safe siya kasi maiwasan natin ng heat stroke kasi kahit sabihin natin na nasa lilim tayo. And after repotting, make sure na hindi mo na sila directly natatamaan ng sunlight para iwas sunog. Antayin nating maka-adapt muna yung mga bugis after repotting. And minsan kasi, pag nabibigla yung mga halaman, after repotting, may tendency na mag-dieback sila. Ang sakit nun besh, di ba? Yung akala mong successful na, pero after few days, bigla na lang mamamatay. During rainy days naman, okay lang din naman mag-repot, pero dapat after repotting, ilagay muna natin sa lilim para hindi mababad sa tubig ulan. This is very important para hindi mabubulok yung mga bugis natin, most especially pag nirepot natin ay yung mga young plants pa. Dumako naman tayo kung bakit importante ang repotting ng bugis, most especially sa mga small-rooted bugis. Unang-una na dyan, repotting of propagated bugis, it gives the plant's roots more room to grow, meaning as the bougainvillea plants gets bigger and older, yung mga ugat nila is lalong lalaki at dadami para makakuha ng enough water and nutrients to grow. Yung pangalawang importansya ng repotting is that kung mapapansin nyo yung mga bugis pag nasa maliit na pot sila, mas mabagal yung growth nila. Nalilimit yung paglaki nila kasi yung ugat ay walang wider space to absorb nutrients para mag-grow sila ng mas mabilis.
Tapos ang bugis also need fresher soil. Once narapat natin sila sa mas malaking paso, mas malaki yung chance na maka-absorb sila ng mas maraming nutrients sa mas malaking soil. So again, hindi limited yung ma-absorb nila sa lupa. And of course guys, when repotting, make sure na yung gagamiting soil ay mabilis lang ma-drain para iwas pagbulok ng mga roots. I have a video kung ano yung potting mix na gamit ko for different purposes. And I just want to share, based on my experience, is that repotting, it takes patience. Lalong-lalo na pag sobrang dami ng i-repot. Nakakapagod siya, pero at the end of the day, fulfilling and satisfying naman. Dahil pag love mo naman yung ginagawa mo, kahit napagod ka, okay lang. Kasi masaya ka. Ito yung tinatawag na masayang pagod. Kayo ba guys, if you did something worthy and good, di ba nakaka-proud sa sarili kasi nagawa mo yun on your own? So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihin ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!